No, the third debut pick na nakita natin. Harith last pick para sa TLPH, safe lamang. But I just want to say na for today, tatlong pick po ang lumabas ngayon. Nung match 1, nakakita tayo ng Leomord. Match 2, nakakita tayo ng Esmeralda. At match 3, nakakita naman tayo ng Valir para dito sa game number 1. Wow, new patch, new hero. Namimili pa ng ulam, di ba? So, ngayon, ito na ang panahon para tumutok muna ang lahat at abangan ang magiging resulta ng bakbakan na to kasi hinahabol ng Team Liquid Philippines na masecure yung kanilang top spot, no? At para naman sa Aurora, no, umaasa sila na matalo ang TLPH dito sa Onyx Philippines dahil kung sakaling mangyari yun, ay tataas yung chance nila na mas-secure ang upper bracket. Pero sakitan muna para kay JP at pati na rin kay Brusco. Ang tagal ko na hindi nakakita ng Valir. Excited ako makita kung paano papaganain ito ni Super Friends. Kailangan tumamalagay. Tsaka yung mga melee heroes ay sa may top lane yata agad. Kilra, kalahati kagad yung buhay. Tatlong miyembro ang nakaabang para sa Team Liquid Philippines. Tamang Jade Kondo, syumpo lang. Tinitriksan lang dito ni Daddy James Oo, hindi pa naman kasi daw pwedeng sobrang agresibo. Siya dumiretso dun sa may green, sa may gold lane. So nakakita tayo ng panibagong variation para dito sa jungle pathing. Na for TLPH naman, nandun din yung respeto at alam talaga nila na meron nakatago sa dot bush. Even si JP, alam niya na meron nandito dahil meron na nga ng mga turtle para sa ating game. And eto na yung nangyayari ngayon. For mid lane, nandito na muna si Super Prince and even a Kirk para mag-clear ng minion wave, pero si JP yata bibigyan. Okay, bouncing ball. Flicker ay na-force kagad para dito kay Daddy JP. Nagtatalo na agad dito si Sanford. Nakaltokan ni Kirk. Ngayon nagamit yung Vandalize! Pero sinuwa ako ng unang pag-unang laban. Atras mo na si Carlito. May ipitan si Sanji. Flicker na gamit. Oh no! Tapat ng Cyclone Eye. Pero hindi na mag-overextend dito ang Onyx Philippines. Tagumpay para sa Sonics. Oo, ang dami pang na-burn na mga battle spell mula sa side ng TLPH. Kaya naman napakasulit ng turtle take na yun. Tsaka dito tinananagan ni Brusco, kaya medyo nahirapan din dito yung side ng TLPH na gumawa ng play. So makikita natin yung continuous rotation. Ay! Ang sakit na electrifying beats. Grabe, babasa kalahati kagad yung buhay ni Carl. Pero nagabag yung Tyrant's Revenge. Tyrant's Strike! Nainikit sa pader! Ngayon si JP kailangan ng tumakbo. Wala siyang flicker. Super Prince with a kill. First blood nakuha na kagad ng Onyx Philippines. At aatras muna sila. At flicker burn para kay Super Friends pero sulit naman dahil nakuha na rin nila ang first blood sa pagsilip natin sa gold difference. Hatid na ng BB. Magka-cooldown yung first kill kapag ka nagamit na pang-clear na minion wave. Yung skill mo. So ibig sabihin pag Vengeance Flame pala ng isang Valir dito, Unli na. Unli fireball na talaga. Oh! Wait lang Purify na gamit. Kera at Hoheb. Nagkaharapan. Sabi niya hindi sapat ang halik para pigilan ni Oheb. Pero hindi ata mapipigilan dito ang Onyx Philippines. Si JP kanyang hinahabol. Hindi pa available. Actually nagamit niya. And si King Kong dito ay kukuha na rin. Teka lang. Ng isa. Wait lang, may diversion play. Hindi itutuloy. Kamuntikan. Kung tinuloy nila yun, siguro napasama pa kaya hindi na lang tinuloy dito ng TLPH. Pero ang turtle mukhang ito ang itutuloy ng Onyx Philippines. Hawak na ito ni Kirk. Nandiyan naman si Super Friends para sa pag-zone. Pero medyo may kalayuan pa ang KK connection. Siguro sinasay ko lang nila yung TL dito. Tsaka dito for Sanford naman, magandang itemization. Diba normally nakikita natin for a full user XP liners Chop Suey. Pero sa kanya nag-radiant armor agad siya kasi unang nag-deal ng dami. Wait! Yung flicker ng Tyrant Strike. Naku, tinamaan kagad si Carl TC. Pero abot ba si King Kong? Andun yung pagod na makukuha na kagad ni Carlito. The Young Gold! Pero si Brusco ay namatay din. Ngayon naman ipapasok si Sanford. King Kong iniiwasan lang lahat ng mga Jade Kondo dito ni JP. At ngayon ay kakalma na muna sila pero magandang pagbawi para sa TL. 1-for-1 na ang naging trade na yon sa Turtle. Kaya naman yung kalamangan ng Onyx ay liliit. Anybody's ball game na naman tayo dito, Shants. Tsaka na-foresee talaga dito ng players ng TLPH na dun dadaan si King Kong kasi yung movement ni JP inabangan niya. Nung time na sasama na sakto pa kasi pag ginambol mo siya, yung dalawang teams na to, rivals na. Oo. At ito for the mid lane, mukhang magkakaroon lamang ng slight poke down. Ay. At nahuli dito si Sanford pero hindi naman ata papalaga ni Brusco. Wala, hindi mo na sila lalaban dito. Mahaba-haba pa naman yung oras para sa ikatlong pag-ong ng laban. Pero napapansin lang natin na binigay na yung bottom lane. Kasi ito na yung nagiging pattern Kapag 5 minutes, nagbibigay na talaga para sa mga junglers ng lanes Pero usually naghahanap ng trade ng Onyx Philippines pero parang wala silang na. At tignan natin kung sakto nga ba yan para sa ating last turtle of the game. Babakura na ito ng TLPH. Sanford with the zone at half HP na nga para sa turtle na ito. Okay, Brusco nag-aabang ng kanyang flicker Tyrant's Revenge. Pero ngayon ay sino makakuha ng pag-ong? Si King Kong pa rin. Ngayon naman si Sanford pumasok na.
damba ng damba. Carl TC nandun din. Super Friends ay maatras. Brusco ay nakomit ng kanyang flicker. Pero habang nangyayari pala mga bagay na yun, yung Golden Goat sa baba, tumatrabaho lang. Ibang klase yung K&K connection doon, Chance. Oh, ito yung Yes, sinasabi. Kela, and so far, considering na 8 minutes almost yung ating laban, tuto pa lang yung ating pinaka naging kill score, pero ramdam mo yung intensity for both teams kasi alam nila dito yung power spike and alam nila dito yung pinaka, sabihin na natin, potential ng hero composition nila. Dinadaan na talaga Nila nila na nga si Joy. Ito na yung real power spike niyan, Joy. Kung masakit kanina si King Kong, mas masakit pa ngayon. Op. Wait lang, Dark Wave mula dito kay Sanford. Ilalabag Glorious Pathway. Dadaba rin dito sa likod ng pupunti na dito ni Sanford. Habang si JP nasusuro dito, si King Kong, si Sanford, nako, na-isolate. Tatlo ang bumabanat sa kanya. Kakayanin niya ba? Hindi. Numbers game, ang lamang na lamang kagad. Isasakripisyo na rin ng Onyx Philippines si Kirk. 1-for-1 na magiging palitan. Gugo pa nga ba sila dito? May minions pa. Bruce ay nag-aabang. Tyrant's Revenge ay ikinakasa lamang niya. Pero ito na naman yung split mula kay Kera. Oh, tsaka dito alam din ni Kelra na meron ng shadow kill si Carl TC and we really have to take note para di sa dalawang teams. Alam mo yung willing na dito yung mga XP-laners na sige, iwan nyo na ako para hindi na magkaroon pa ng panibagong casualty because it was Sanford and Kirk na nakuha during that team fight. At ganyan po ang ating Infinix Handcam kung paano mag-joy. Oo, makikita mo naman, signature hero dito ng ating birthday boy na si King Kong. At kitang-kita ang bilis ng kanyang kamay at linis ng kanyang galaw sa Infinix Handcam. At hinihintay na nga nilang lumabas dito ang ating first lord of the game. Mukhang mag-uuna sa pwesto ng Onyx Philippines. Good river control. Ito na, Glorious Pathway. Ngayon, sinalubong na ni Sanford. Hindi tumama yung Tyrant's Revenge. Nagdadalang ba na kagad si Sanford? Yung shadow kill na pagsaluan ng dalawa. Pero boy, si King Kong dito. Kailangan niyang umatras. 20% yung kanyang buhay. Pero mamamatay kagad si Kirk. Delikado ata ang posisyon ng Onyx Philippines. Pero yung Golden Goat, Wait nakakuha din. Version Ay! 3, tatlong Ay! mula sa Team Liquid. Ito na yung leading sa amin. Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage. Nakamit din yung Pyramid ni OM. Pero nakuha na ng kill ang Onyx Philippines. Dalawa, laban sa dalawang nagkapatayan doon. Dikit na dikit ang laban. So ito yung concept ngayon ng dalawang teams. Meron kang diversion pero meron ka naman pabila! Ay! Napaka-update ni King Kong! Pero makakasipa din si JP. Wala nga lang magiging follow-up dahil lumayo na rin si Sanji sa naging tagpo. Sulit yun para kay King Kong. Summer na summer pero hindi to summer flick. Parang horror film yung pinapanood natin dahil biglang lumilitaw, biglang gumagalaw. King Kong sinisimulan na yung pinakauna nating Lord pero si Sanford ngayon na magbibigay ng vision para sa TLPH. Makakakontest pa ba? Malayo pa si Carl! Wait lang, may diversion play may sila. diversion, may Niluluto. diversion. Andito na si Carlito, hindi na nga lang aabot. Pero si JP ata magiging sakripisyo nila. At ngayon nila maging Glorious Path ay dadang pa rin si Kirk. Yung naman Brembro mula dito sa Onyx Philippines ay tumamba na doon sa torre. Dito ng Team Liquid Philippines, shadow kill. Pero kasi ang dami nila, hindi talaga nasulit yun. Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage ay nagamit na rin kagad ni Brusco. Flickered from Sanford. At kailangan na talagang umiska po at umatras dito ng Cavalry. Extended team fight ang pinakita ng Onyx Philippines doon pero sa pagpwesto ng kanilang Lord, mukhang mapapaalis pa si Carl TC sa kanyang sariling jungle. Ito na siguro yung kalamangan ng isang Joy against a Hayabusa in this part of the game. Ano ba bang kailangan gawin ng TLPH dito? Definitely for TLPH, kailangan nila dito lang bigyan ng magandang window si Sanji kasi yun yung isa sa mga pinaka-crowd control nila pero lagi nasa-zone dito ni Brusco, lagi nasa-zone ni Kirk. And kung ikaw yung Luya, parang ang hirap na maglaro ngayon. But speaking of, meron ng Holy Crest tayo na naman. Ginamit ulit yung Glorious Pathway. Gustong paputukin yung dito nga base sa may tapa pero walang minion wave. Ayan na. Ay, sumabog, Ayan na. sumabog. At ito yung maganda, no? Kahit ba na-buff yung Lord ay na-buff din naman ang Holy Defense ng ating inhibitor turrets prior na mawala ito by 12 or 14 minutes. Tingnan natin ang ating Infinix in-game equipment in terms of power Minion spike. wave. Medyo mahirap din. Although may item naman si Oheb, pero kasi yung duality, yung mga dispersion and all, parang hindi mo gusto na ipatama lang sa minion wave. Yun nga eh. Tsaka gusto ko lang pansinin na ngayon na medyo bihira lang natin nakikita kasi Super Friends na kumukuha ng mga heroes na medyo passive. Yung defensive lang, yung kumbaga alalay-alalay lang. Kasi normal set. Ah, talaga! Niluluto ka ng Onyx Philippines. Sino napatay na kagad si Cold TC? Ngayon naman nakasipa si Dan James. Mamamatay na rin kagad itong si Sanji. Ngayon si JP kailangan matras. Si Oheb ay kailangan na rin lumayo dito. Pero si Sanford, sasakripisyo na lang yung kanyang sarili para lang mailigtas si OMJP. Dalawa na lang ang natitira para sa Liquid. At ngayon ang Onyx Philippines ay kumakapit lang doon sa nag-iisang catapult na dala-dala nila. May consider na gagawin yung nagamit yung Purify. Kaya ba sayawan ni Oheb dito? Si Kera nagme-base na! Ngayon si Oheb nakikipagsabahan sa lima. Tumaboy! Hiban mo! Hiban! Yun na nga, nakaligtas pa. Pero hindi ata sila makakaligtas. Onyx Philippines, dediretso na sa base. And they will take game number 1. Biglang tinapos
Onyx Philippines finds the set and finds